Okay, so react lang tayo dito sa naging issue ng GCash noong Sabado. Sabado ito, noong November 9, 2024. So, dumagsa na naman ang reklamo dito, ng mga users dito ng GCash dahil umano sa pagkawala ng libo-libong pera sa kanilang mga account dahil sa isang suspicious or manomalyang transaction. So, sabi dito sa isang article, babasahin ko na lang para sa inyo. So, nagreklamo ang mga users ng GCash nitong Sabado matapos silang mawalan ng libo-libong pera sa kanilang mga account dahil umano sa mga anomalyang transaksyon at kabilang sa mga GCash users na nagreklamo tungkol sa mga hindi otorisadong transaksyon na celebrity at komedyante. Kilala natin to si Pokwang na nawalan ng mahigit 80,000 pesos. So, sa kanyang Instagram post, sinabi niyang halos 30 mga mobile number ang hindi nakarehistro na ang lumimas sa kanyang pera. So, ano nangyari? Sabi ni Pokwang dito, nangyak-nyak pa siya, sabi niya, ano nangyari dun sa registered SIM policy na tinutukoy niya yung Republic Act 11934 o yung SIM Registration Act na pinatupad para bawasan yung mga cybercrimes. Ito yung pinirmahan ng Pangulo natin. Ito, meron pang isa pang reklamo dito. Yung isang Facebook user na si Rolando Tubod Jr., siya po yung isa sa mga biktima at mga naging affected nitong issue na to ng GCash. At sinared niya na nawalan daw siya ng 93,000 pesos dahil sa mga unauthorized transactions sa loob lang ng 2 minuto. Ang nag-viral sa social media, marami pa po, 1,000 users po ang nagkaroon ng mga gantong complaint. At hindi na po ito bago, marami na po naging issue itong GCash na to. Tila hindi pa rin po inaayos itong GCash, itong mga issue ng technical glitch, yung pagkawala ng mga pera and everything. Kung nakikinig man po itong GCash, sana po ay maayos na po yung issue kasi po hindi na lang kayo yung e-wallet na pwedeng pagpilian ng mga tao. Marami na kayong kakompetensya, nandyan si Maya, andyan si Gota. It's more secure, mas maganda yung security, mas safe. So, kung hindi po maaayos itong mga issues na to tungkol sa security at sa pagkawala ng mga pera, ay baka mawalan po kayo ng mga customer. So, sa mga gusto naman pong gustong lumipat at gustong nagdi-decide na nag-iisip na hindi na gamitin yung GCash, don't worry po, meron po akong i-recommend po na alternative na e-wallet. So, ang tawag po dito is Maya at saka yung tinatawag nating GoTime Bank. So, safe po siya. Meron po akong account na ganyan. It's safe, secure, at saka madali lang po mag-register. So, kung gusto nyo po, interested po kayong magkaroon ng bagong account sa GoTime at saka Maya, ipuntahan nyo lang po yung link sa description po ng video na ito. So, quick update lang tayo tungkol dun sa issue about sa GCash. Ngayon, nagkaroon na ng investigation itong management ng GCash tungkol sa security issue at based sa kanilang investigation, meron pong mga scammers na nagawang mag-bypass ng mga security features ng GCash like OTP, mobile PIN at yung phone link. At yung mga affected users na sinabi na hindi daw sila nag-click ng kahit anong link. At sabi din nila, hindi sila naka-receive ng kahit na nung OTP. Yan ang dahilan kaya nakapasok yung mga scammer doon sa mga account ng GCash at nalimas yung mga pera ng mga users na may malaking amount ng money na nandun po sa mga account nila, no, sa mga e-wallet nila. Ang sabi dito, it took few hours before GCash has officially issued a statement where they explained that the issue was due to errors in an ongoing system reconciliation process. GCash explained that the incident is isolated for a few users and assured that they are doing the adjustments to affected wallets. We assure our customers that their accounts are safe, GCash explained in this statement. So,
yun, nagkaroon ng scheduled system maintenance itong GCash kahapon, at sa loob ng 2 oras. So ngayon, tumingin ako sa update no isang na scam, at sabi daw ay naibalik na raw yung kanyang pera pero hindi pa kompleto. So they are dino-work pa nung na-scam, work pa niya na maibalik lahat ng pera niya. So yun lang ang quick update sa ngayon. So at least si GCash gumagawa na ng paraan para maibalik yung pera ng mga user. Kung nagustuhan nyo po itong update na to, like and share this video para maging aware po ang lahat. At maraming salamat po, until the next video.